Income tax collection. Political economic system play a significant role in ensuring the collection of income tax from employees. So, political economic system ay ginagamit upang mangolekta ng buwis sa kita mula sa mga empleyadong nang may katumpakan at pagiging maagap. Sila din ang kumukuha ng lahat ng nauugnay na impormasyon para sa bawat empleyado at kalkulahin ang naaangkop na halaga ng buwis. Sa Russia, ang income tax collection ay isang bahagi ng kanilang sistema ng buwis. Ang sistema ng buwis ay bahagi sa kanilang pampulitikang ekonomiya kung saan ang gobyerno ay nagkokolekta ng buwis mula sa mga mamamayan at negosyo. Ito ay nagbibigay ng pondo para sa iba't ibang proyekto at serbisyong pampubliko. Second, government revenue generation. The implementation of political economic system ensures a steady flow of income tax revenue to the government's coffers. So, ang pagpapatupad ng mga political economic system ay nakakatulong upang makabuo ng kita ng pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng presyo sa ratio ng kita upang kalkulahin ang nabubuwisang kita para sa individual at korporasyon na tinitiyak ang isang patas ng kontribusyon ng pambansang budget. Sa Russia, maraming paraan ang gobyerno para kumolekta ng kita. Kasama dito ang buwis mula sa individual at negosyo, buwis sa produkto at serbisyo, pati na rin ang kita mula sa natural resources tulad ng langis at gas. Improve tax compliance. Political economic system promote tax compliance among the working population. Titiyak ng mga political economic system ang mga tamang bawas sa buwis mula sa mga sweldo ng mga empleyado at pinapanatili ang tumpak ng mga talaan upang maitaguyod ang pagsunod sa buwis. Reduction of tax evasion. Political economic system contribute to the combating tax evasion as the employer is responsible for deducting and remitting the correct amount of income tax from the employee's salary directly to the government. Ang political economic system ng Russia ay isang paraan para sa mga employer na ibawas at ipadala ang mga buwis sa kita mula sa mga sweldo ng kanilang mga empleyado upang maiwasan ang underpay. Autocracy characterized this period, where power was centralized in the hands of the ruling monarch. So, yung Russia po kasi noon is pinamumunuan siya ng mga Tsars from 1547 to 1917. Gayon pa man is yung Russia po ay hindi siya naging pinakamalakas na bansa sa buong Europa. Pero hanggang sa tumagal yung panahon at dumating yung oras na si Peter the Great ay hinalan noong 1689 to 1725. Malaki ang naging naitulong ni Peter sa bansang Russia dahil nagkaroon siya ng mga malalapit na ugnayan sa ibang bansa. And tulad sabi dito is importing Western experts, mga tiga-West, in various fields in an effort to modernize the country. So, nagpadala siya ng ibang tao na tiga-West, tulad nga na nasabi, is para maging mas maganda yung bansa or mas lagyan nila ng effort para maging modern na country. Para di sila naiiwan, kumbaga. And the next is Russian Revolution and Soviet era, 1917 to 1991. The Bolshevik Revolution in 1917 led to the establishment of a communist regime under the Soviet Union. And based po sa aking interpretation and pag-understand sa Russian Revolution and Soviet era. Kasi po, yung narinig ko po yung Soviet era, dito parang pumasok sa akin na dito yung mga World War, and dito yung maraming clash sa nag-aaway-aaway yung mga bansa.
Parang nagagawan sila ng empire, maraming nagpapatayan, kuhanan ng kapangyarihan, ganun. Kaya siya tinawag na Russian Revolution ng Soviet era. At parang dun din ata nabuo yung samahan na Soviet Union. Kaya nagkaroon ng lumakas ang pwersa ng Russia nun. Talagang malaki siyang bansa. And the next is Perestroika and post-Soviet era 1991 hanggang sa kasalukuyan. The collapse of the Soviet Union in 1991 marked a significant turning point in Russia history. The literal meaning of perestroika is ang salitang restructuring. Yun po ang sa English nun. Referring to the restructuring of the political and economic systems of the Soviet. During the Soviet era, the Russian Soviet Federated Socialist Republic, the RSFSR, was subject to a series of Soviet constitution under which anomaly was a sovereign socialist state with a federal structure. Kagaya ng pagpili ng politiko sa Pilipinas, nagkakaroon din sila ng eleksyon na kung saan may kapangyarihan ng bawat mamayan na pumili ng nais nilang kandidato para sa isang posisyon. Pero hindi rin mawawala yung mga duyaan, iba't iba pang mga pinagbabawal na gawain sa pagitan ng magkalaban na kung saan nalilimitahan yung mga tao na makapili ng kadapat-dapat na politicians. The primary mode of succession of leadership position in Russia has historically been through appointment or election by the ruling party or political elite. It means, in Russia, leadership positions are typically filled through appointment or election by the ruling party or political elite. Communist Party of the Soviet Union, CPSU, control all aspects of government and society. Ibig sabihin ay kontrolado ng Communist Party of Soviet Union or CPSU yung sistema ng mga posisyon sa pamumuno. Meron sila pangkalatang kalihim na may kapangyarihang mag-appoint at magtanggal ng party members and government officials. Legislation. Ang nilalaman ng legislation ay the Russian government is responsible for creating laws and regulations that govern the country. Ang mismong nilalaman pa nito ay ang Federal Assembly ng pamahalaan ng Russia ay lumikha at nagpapatupad ng mga batas at regulasyon para sa ang bansa. Pagtugon sa mga mahalagang issue tulad ng ekonomiya, seguridad, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at panlipunang kapakanan. Ang executive power. Ano nga ba nilalaman ng executive power? The Russian is government headed by the president, who is elected by the citizen and holds significant executive power. Ang mismo nilalaman pa nito ay ang Pangulo sa Russia ay inahalal ng mga mamayanan sa loob ng 6 na taon at may hawak na makabuluhang kapangyarihan, tagapaghanap, kabilang ang kakayahang magtalaga o magpawalang bisa sa mga pinuno ng mga departamento. Veto, legislation, magdeklara ng isang estado ng emergency, gumawa ng mga desisyon sa patakaran sa ibang bansa, at pagtatanggol at maglingkod bilang commander, hepe ng armando ng bansa. Public administration. Ano nga ba ang public administration? The government manage and govern the various administrative bodies and institutions at the federal, regional, and local levels. Ang nilalaman ng public administration ay mga katawan at institutional sa federal, regional, at local na antas. Justice and law enforcement. The government is responsible for maintaining law and order and ensuring access to justice. Ano nga ba ang justice and law enforcement? Ang pamahalaan ay responsible para sa katarungan at pagpapatupad ng batas na kinakabilangan ng nagpapatupad ng mga batas. Pagbibigay ng access sa mga mamayanan sa isang functional na sistema ng hudikatura at pagtiyak na ang pagpapatupad ng bansa ay ahensya ay nasa lugar upang protektahan ang mga karapatan ng mga mamayanan at magbigay ng isang ligtas na environment. Ang mga summary nito ay ang katatagan ng Russian pamahalaan ay nanatiling isang paksa ng debate sa may mga taga-suporta na tumuturo sa
kakayahan nito sa mga panahon, krisis at pananatili ng kontrol. Habang ang kritiko bigyan diin ang mga higpit na pumupolitika kalayaan at kawalan ng katiyakan na nagpakalibot sa paghalili. Din na sa online. Ang Russia ay may malaki at magkakaibang sektor ng pagmamanufaktura na gumagawa ng parehong mabigat at high-tech industry, mula sa mga materyales sa konstruksyon hanggang sa electronics. Next is services. Russia has a growing services sector, including banking and finance, retail and consumer goods, and tourism. Ang sektor ng serbisyo ng Russia ay nakaranas ng paglago sa mga nakarang taon at isang makabuluhang kontribusyon sa GDP ng bansa. The distribution of goods and service in Russia is primarily led by the private sector. The country has a mixed economy with a significant share of industries being owned and operated by the government. Ang pribadong sektor ang nangunguna sa pamamahagi ng mga produkto at serbisyo sa Russia dahil sa isinulong ng gobyerno na privatisasyon kahit na pinapanatili pa rin ng pamahalaan ang kontrol sa ilang mga sektor tulad ng langis at gas, transportasyon at mga kagamitan. In recent years, Russia has faced a number of economic challenges, including the impact of international sanctions on the country's energy and finance sectors, a drop in oil prices, and a decline in consumer purchasing power. International na parusa, pagbaba ng presyo ng mga langis, at pagbaba ng kapangyarihang bumili ng mga mamimili nag-ambag sa mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng Russia sa mga nakaraang taon. Dependency on oil and gas export. Russia heavily relies on oil and gas export for its revenues. Russia's economy depends heavily on revenue generated by oil and gas export, which accounted for over 52% of all export in 2019. Number 2. Corruption and loss of businesses transparency. Russia faced significant challenge related to corruption and loss of transparency, which hinder foreign investment and domestic entrepreneurship. Corruption and lack of businesses transparency in Russia hinder foreign investment and domestic entrepreneurship due systematic corruption, weak rule of law, and insufficient regulatory frameworks. Number 3. Economic sanction and political stability. International economic sanction imposed on Russia due to geopolitical tension have adversely affected its economy. International sanctions have adversely affected Russia economy and led to political stability due to the response to annexation, Crimea, and involvement and conflict in eastern Ukraine. Number 4. Brain drain and low innovation. Russia experiences significant brain drain, with many talented individuals leaving the country due to limited opportunities and political restriction. Russia has faced significant brain drain where many upskilled individuals move abroad.